So I'm waiting for that time na hindi talaga na ma-impeach si VP Sara. And that's the best time that Senator Amy can talk to the President. Gandang gabi. Gandang gabi sa lahat. Sa mga hindi nakakilala, yung Marites kasi Mata Richard Tesoro. So, kaya naging Marites. From Makalintal. But, sa next, God willing, sa next election ay talagang madidesisyonan yung pangalan ko na talaga ang lalagay ko para hindi magkalito. So, kasi nung tumakbo kasi ako, I decided, nagpaalam mo kay Senator Bongo, kasi pamangkin ko si Senator Bongo Tesoro siya, tesoro siya. Sabi ko, tatakbo ako, pero online lang muna. Sabi ko, wala ko yung budget para lang makilala ako, sabi ko gano'n. Si Tatay Digong, pinasok talaga niya ako doon sa Hong Kong, di ba? Before siya kinuha, ako yung the last man in. Kaya naging from Duterte 9, naging Duterte 10. So ako yun, the last person in. Ang nagpasok sa akin, walang iba si Tatay Digong. Ang sabi niya, taga Davao yan doktor yan. Sabi niya, sabi ni Tatay, yung mga pasyente na, 8 na namatay dyan Nalala niya, sinabi niya sa video. Ito talaga si Tatay. So nakakamiss talaga on how he introduces you. And it's an honor pagka inintroduce ka ni Tatay Digong on that way. That means malapit ka sa kanya. Dahil ako ay naging doktor ako ni Kitty since baby pa si Kitty. No? Ako yung pinapupunta ni Senbong pag si Kitty ay may sakit sa bahay nila, the greenhouse, doon ako pumupunta. So, basically, I am a witness of Tatay Digong personally, paano niya nabago ang Davao City. And that has been my role as well now. Pag in-invite ako ni VP Sara sa The Hague or sa Kuala Lumpur, kasama ako niya. And on the future events pa. Kasi yun din ang aking sinasabi. How I experience Tatay Digong. Sa amin dati, kapitbahay namin, sinusunog yung bahay. Kaya kinakabahan namin kung maabot ba yung bahay namin. Kasi ganun kadelikado ang Davao City. Dahil hindi ka nagbigay ng buwis susunugin yung bahay mo. Tapos biglang may pinatay sa harap ng gate namin. Hindi ko makalimutan yan. And the worst is yung aking mismong first cousin ko talaga. When I was first year high school, first year college siya, Ateneo. Biktima po ng rape at pagpatay. Pwede ko masabing siya ang pinakamaganda kong pinsan. Talagang napakasakit na ganun ang nangyari. Hindi pa mayor si Tatay Digong. So that is Davao City. Tinatawag na Nicaragua of the Philippines. Yan ang introduction. Pag sinabing Davao City, delikado yan. When I was young, talagang yan ang nire-report, delikado ang Davao City. Nicaragua, patayan dito, patayan doon. Then, I was a witness on nung pagpasok ni Tatay Digong. Na tumahimik, kinausap niya, pupunta siya ng bukid, nire-risk niya ang buhay niya. And sometimes, nagkausap kami, sabi niya, alam niyo ba, akala niyo hindi ako marunong magdasal? Grabe ako magdasal. Lalo na pagpupunta ako ng bukid para kausapin sila. Ganon si Tatay Digong. Grabe ang kanyang relationship sa Diyos. Kasi pati buhay niya, sinusugal niya Sabi niya, may anak ako. Pero papasukin ko yung bukid. Kasi kailangan ko maariklo, kailangan ko maayos ang mga problema doon. Kaya nga sinasabi natin na ninakaw siya sa atin. Kasi bigyan mo ako ng isang leader, politician. Kahit panahon pa ni Del Pilar, kahit panahon pa nung mga kanununuan natin, na kayang baguhin ang Davao City as a very, very dangerous place to become the most livable city in the Philippines.
Magbigay kayo ng isang tao. Wala. Marami tayong kilalang sikat. Correct. Diba? Pero walang ganong may tatak. Si Tatay Digong lang. Agree ba? Ang dami lang mayayabang. Kaya nga nung nasa ano siya, nasa house siya, tapos ini-interrogate siya. Inisip ko, sino ba itong mga taong ito? Ano bang na-prove ng mga taong ito? Na para ganunin si Tatay Digong. Para silang mga pusa na mayabang, tapos yung leon, ang gina-question nila. Ikaw, ganun ka. Tapos yung leon, humble lang. Yung leon, marami nang na-prove sa buhay. Pero yung mga pusa, ang yayabang lang. Pero mahal ko pa naman ang mga pusa sa bayan. Huwag lang pusa, siguro ang unggoy na lang siguro ang gamitin natin. Buhaya na walang ibang ginagawa. Kundi maging buhaya lang. Hindi ko expect yun, sir, na merong gaganon kay Tatay Digong. I was always expecting, even after sa kanyang pagiging presidente, respeto ang matatanggap niya. I always describe Tatay Digong as like a very rare comment. Di ba merong mga rare comment, mga Halley's comment, na dadaan lang every 500 years. Na kung nakita mo yun, parang napakaswerte mong tao. Kasi yung komenta na yun, paminsan lang yung dadaan sa mundo. I describe him as that. And tayo po ay swerte. Dahil naranasan natin yun. Nakita natin na meron palang taong ganon na selfishly ibibigay ang buhay para sa mga taong at ganon ang kanyang talino para ayusin ang mga problema na hindi kaya ayusin ng iba. Ang kaya lang ng iba, pasikat-sikat lang, pero walang gawa. Si Tatay Digong, ni isang poster sa Davao, wala yan. Walang mga ambulance yan na made by Duterte, wala yan. Kasi sa kanya, kung ayaw niyo butuhin, wala problema. Isa sa ginawa niya sa Davao City, tinanggal niya ang fireworks, firecracker ban. Lahat ng Chinese galit. Kasi sa Chinese, beliefs yan eh. Yung Chinese, yan yung magsusuporta sa kanya, mga negosyante. Tapos bawal na ang firecrackers. Sabi niya, kung ayaw niyo akong tulungan sa next election, ayaw niyo akong botohan, wala akong problema, basta ayaw ko na ng mga bata na napuputulan ng daliri. Sabi niya, wala problema, hindi ako manalo. Basta ayaw ko na ng mga bata na napuputukan ng mga daliri. Panalo pa rin. Kinontrol niya ang speed. Lumabas sa mga speed gun. Marami naman nagalit. Huwag niyo ako botohin. Botohin niyo yung iba, sabi niya. Kaya lalo na pamahal si Tatay Digong. Kaya nagawa kami organize kami na takbo na buong Pilipinas. Kailangan ng tulong ng buong Pilipinas ng isang Tatay Digong. Kaya ngayon, ang ginawa sa kanya, kinulong. Ulo, alam niya na yun pala ang papuntahan. Correct ba? Ever since sinasabi niya, ano ba kayo, mga siraulo ba kayo? Ano gagawin lang sa akin? After niyan, ikukulong lang naman ako. Ilang beses niya sinasabi yun. Kaya lang tayo, hindi naniniwala mangyari yun. Imposible naman yan tayo. Kahit tayo, hindi man tayo imposible yan tayo, imposible yan. Hindi ikukulong ako eh. Hindi yan tayo, takbo ka lang tayo. If we only had that wisdom, hindi na lang sana natin siyang ni-request na tumakbo. Kaya lang, alam niya. Di ba, ma'am? Alam niya na ganito ang ending. Kaya lang, naawa siya sa Pilipino eh. Kaya tumakbo pa rin siya. He is like a rare comment na dapat nandito siya kahit dahil sa mga golden age ng kanyang buhay, kailangan pa siyang mag-train pa ng iba pang mga leaders, magpaintindi paano ang true leadership. Kailangan ninakaw siya. And that's why we are here. Tama po ba? To show our support
that we have to bring him home. Sama ka bukas. Correct ba? Hindi daw kasi Bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Ako po'y naniniwala talaga na si Tatay Digong po ay mababalik. Dahil po sa madaming, alam natin ang daming errors. At nagpapasalamat tayo sa iba't ibang mga leaders na nagsushow na ng mga batas, naglalabas ng mga panukala. Katulad ni Senator Marcoleta, katulad ni Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato, at marami pang iba na naglalabas na ng mga batas na ito po'y mabago. Even Senator Cayetano, naniniwala po tayo dyan. Ang atin lang dinadasal lang din na hindi lang sa bring him home, which I do believe connected sa bring him home is to dismiss the impeachment of VP Sara. I do believe medyo matapang lang sila ngayon because they think na ma-i-impeach pa nila si VP. A few things. Pero sabayan natin ng dasal na hindi ma-impeach si VP Sara. The moment po yan ma-dismiss, and my prayer is dismiss para wala ng gasto. Kasi alam mo, magbabayaran naman yan. Pag hindi ma-impeach si VP Sara, all tables will change. Dahil alam nila, VP Sara will be the next president. Ngayon, magbalimbing na kaagad dapat ang magbalimbing. Or else. Or else. Correct? Asin ang kailangan. So that's the prayer actually. That's the prayer. So, kaya, although ito, controversial ito nandun si Senator Amy. Alam ko, hindi pa malinaw ang role ni Amy sa lahat. Senator Amy. Pero ako po'y nag-a-analyze. Sino ba ang makakausap sa presidente? Kundi yung kapatid. So I'm waiting for that time na hindi talaga na ma-impeach si VP Sara. And that's the best time that Senator Amy can talk to the President. Ngayon, mahirap pa sa atin yan. Mahirap pa. Because meron pang mga ano yan sila eh. May mga hopes pa sila eh. But if maging malinaw at lahat yan, that hindi siya ma-impeach and VP Sara will become the next President, you have to listen. You have to listen. Kaya nga, hindi sayang ang pagdating natin dito. Kasi ito, mga taong nandito, tayo rin ang kasama ng next presidente ng Pilipinas. Tama ba? Bring him home! Bring him home! Dismiss impeachment! Dismiss impeachment! Magandang gabi po sa lahat. Salamat po. Thank you very much.